May plano ang Diyos. Noong unang panahon, may isang malaking barko na naabutan ng malakas na bagyo sa dagat. Sa kasamaang palad, lumubog ang barko at lahat ng sakay ay nalunod maliban sa isang lalaki. Sa isang himala, nakaligtas ang lalaking ito at napadpad sa isang desyertong isla, walang malay. Nang magising siya, napagtanto niyang nag-iisa siya, walang ibang tao sa malayo. Desperado at pakiramdam na iniwan siya, tumingala siya sa langit at sumigaw, "O Diyos, tulungan mo ako, magpadala ka ng tulong." Ngunit lumipas ang mga araw at walang tulong na dumating. Unti-unting napalitan ng katahimikan ang kanyang mga dasal, nanlumo siya at nawala ang kanyang pasensya. Nagpasya siyang mabuhay at nagsimulang mag-ipon ng mga sanga upang makagawa ng pansamantalang tirahan at mangisda para sa pagkain. Lumipas ang mga araw at linggo, mga 15 hanggang 20 araw, at walang bakas ng pagsagip, kaya unti-unti siyang nawalan ng pag-asa. Habang wala nang ibang magawa, nagtayo siya ng maliit na kubo mula sa mga sanga na kanyang nakolekta, umaasa na mas maging komportable siya. Isang araw, habang pabalik siya mula sa kagubatan na may dalang mga niyog, nagulat siya nang makita ang kanyang kubo na nasusunog at tuluyang nasira. Luhang tumingala siya sa langit at sumigaw, "O Diyos, humingi ako ng tulong sa iyo, pero ito ang nangyari. Pinabayaan mong masunog ang tanging bahay na itinayo ko. Bakit? Bakit ka ganito kalupit?" Kinagabihan, natulog siyang may mabigat na kalungkutan. Kinabukasan, isang malakas na ingay ang gumising sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang isang malaking barko na nakaangkla malapit sa isla. Sa sobrang saya, mabilis siyang sumakay. Pagdating niya sa barko, tinanong niya ang kapitan, "Paano niyo nalaman na may tao sa islang iyon?" Sumagot ang kapitan, "Nakita namin ang usok mula sa apoy. Alam naming may tao roon kaya kami pumunta para tingnan." Biglang napagtanto ng lalaki na ang apoy na sumira sa kanyang kubo ay ang mismong senyales na nagdala ng kanyang pagsagip. Ang akala niyang sakuna ay bahagi pala ng mas malaking plano para iligtas siya. Mapagkumbabang nagpasalamat siya sa Diyos at humingi ng tawad. Sa ating mga buhay, minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, at minsan bumababa ang ating pananampalataya habang tinatanong natin kung bakit nangyayari ang mga bagay sa atin. Pero hindi natin laging nauunawaan ang mas malaking plano. Magtiwala sa plano kahit na parang hindi maayos ang lahat. Kapag pakiramdam mo na laban sa iyo ang lahat, alalahanin, may paraan, kahit hindi ito agad-agad malinaw. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang gintong aral sa kwento ay ang magtiwala sa plano ng Diyos, kahit na sa mga panahong mahirap at tila laban ang lahat ng bagay sa atin. Maaaring hindi natin agad makita o maintindihan ang dahilan ng ating mga pagsubok, ngunit may mas malaking plano ang Diyos para sa ating kabutihan. Ang mga bagay na sa unay mukhang sakuna o kamalasan ay maaaring daan upang matamo ang ating kaligtasan o kabutihan. Kaya't sa gitna ng kahirapan, huwag mawalan ng pag-asa, may pag-asa at plano ang Diyos na hindi agad nakikita. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.